Hi, ako nga pala si Junior. Ikikwento ko sa inyo yung mga shinare sa akin at minsan, ako mismo ang nakaranas. Kung mahinang loob mo, okay lang yan. Makinig ka na lang. Pero kung kaya, ituloy mo na. May bali-balita noon sa lugar namin. May magnanakaw daw na gumagala. Yung tipong kwento na kahit di mo nakita, ramdam mo yung may takot sa kapitbahay. Kaya bumili ako ng CCTV. Practical, simple, at akala ko safe. Naghanap ako online. Nagbasa ng mga reviews. Nag-compare ng brands. Hanggang sa bigla ko na lang na-check out. Gusto ko mabilis. Ayokong maghintay ng baka next week pa. Dumating yung order ko. In-install ko agad sa garahe. Sakto sa angle na kita ng gate, kita yung driveway. Tapos, nagtitimpla pa ako ng kape habang nagsiset up ako nun. Sinabi ko sa sarili ko, okay na to. May mata na ako sa labas. Binuksan ko yung app. Sinet ko yung motion detection, tao at sakyan. Inon ko yung notification, pero binaba ko yung sensitivity para di ma-alert sa hangin. Tapos, nagpahinga ako at natulog na. Bandang 2:00 na madaling araw, nagising ako. Wala namang ingay, pero parang may humahatak na attention ko. Kinuha ko yung phone at nag-review ako ng mga recordings. Una, normal. Pusa, aso, motor, sasakyan, hangin. Pero habang nagsiswipe ako pabalik, may napansin ako sa isang clip na walang label na person, pero may motion. Inopen ko. Inikot ko yung view. Papunta sa left side ng garahe. Doon ko siya nakita. May anyo na parang tao. Nakatagilid. Akala ko nagyoyosi lang. Pero nung nag-zoom in ako, wala akong makita na paa. At yung katawan niya, parang hindi humihinga. Mas nag-zoom in pa ako. Lumilinaw yung mukha niya at bigla siyang tumingin diretso sa camera. Diretso. Parang alam niya na may nanonood sa kanya. Nanlamig ako. Sinabi ko sa sarili ko, siguro, glitch lang to. Kaya ginawa ko yung pinaka-logical way. Nirewind ko yung clip frame by frame. At doon ko napansin, hindi siya dumating. Parang bigla na lang siyang andoon. Isang frame wala, next frame meron. Para may nag-edit. Binalik ko sa play, gumalaw siya. Hindi naglakad, parang dumulas papalapit sa lens. Habang lumalapit, dumidilim yung paligid ng garahe. Parang kinakain ng anino. At may isa pang detalye, yung ilaw sa garahe. Kumukurap-kurap kahit alam kong hindi naman yun sirang bumbilya. Biglang nag-notify yung phone ko. Motion detected. Pero hindi sa labas. Sa loob naman ng bahay. Doon ako napatingin sa pintuan ng kwarto. Sarado. Tahimik. Binuksan ko yung view sa sala. Madilim. Pero may anino na dumaan sa likod ng kurtina. Mabagal. Parang sinasadya. Sinubukan kong lakasan yung volume. Wala akong marinig na yapak. Pero may mahinang. Parang pagkaluskos. Parang tela na hinihila. Bumangon ako. Chinek ko yung lock. Chinek ko yung bintana. Chinek ko yung kusina. Pero hindi ako lumalabas ng kwarto. Sinilip ko lang. Bumalik ako sa kama. Hawak yung phone ko. Hawak yung susi.
naka-ready, pero hindi ko alam para saan. Tapos, may tunog sa doorknob. Isang ikot. Isa pa. Dahan-dahan. Parang ayaw mag-ingay. Pinikit ko yung mata ko at nagdasal. At biglang tumigil. Walang tunog. Walang galaw. Tinignan ko ulit yung CCTV sa garahe. Nandun pa rin siya. Mas malapit na. At parang nakangiti. At bago ko pa maibaba yung phone, nag-freeze yung screen. Tapos nag-blackout. No signal. Hindi ako gumalaw hanggang mag-umaga. Pagliwanag, lumabas ako. Wala akong nakita. Pero yung camera, iba na ang anggulo. Parang ginalaw. Parang itinulak. At sa pader sa tabi nito, may 3 guhit na parang kuko. Doon ko na-realize, hindi magnanakaw ang hinahanap ko. At kung akala mo, iisa lang ganito, mali. Itong pangalawa, galing sa kakilala ko. Bagong panganak ang asawa niya, kaya halos walang tunog. Sabi niya, kapag tahimik yung baby, doon ka mas kinakabahan kasi biglang may kailangan. Isang gabi, mga 2:00 din, nagising siya para mag-CR. Paglabas na, kinuha niya na rin yung mga bote madulubi. Isang bote na lang ang malinis para kay baby. Pagkatapos mag-CR, diretso sa kusina. Binuksan ng ilaw sa lababo at nag-umpisang maghugas sa mga bote. Tahimik ang bahay. Narinig yung fan sa kwarto. Pero may pakiramdam siyang may nagmamasid. Yung parang may mata sidlim. Una, hindi niya ito pinansin. Hanggang may narinig siya. Tik! 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 Mahina lang sa una. Parang galing sa bintana. Akala niya insekto. O may tumatama na sanga. Pero habang tumatagal, lumalakas at hindi siya pantay. Para may pattern, parang may sinasabi. Tapos may sumabay na mahabang hinga. Hindi niya alam kung saan ito galing. Bigla siyang nanigas. Sa gilid ng mata niya, may aninong gumagalaw sa itaas. Tumingala siya. May anyo na nakadikit sa kisame. Mahaba ang braso, mahaba ang daliri at sobrang haba ng kuko. Parang hayop na tao. Yung tunog na tik, tik, tik. Galing sa dila niyang tumatama sa ngipin. At may amoy. Hindi mabaho na usual. Parang usok na ewan. Parang panis na kandila. Bumuka yung bibig niya para may binubulong. Hindi maintindihan. Pero ramdam yung galit. Tapos tumingin sa kanya. Doon nabitawan niya yung bote. Tumunog. At sabay nun, sa kabilang kwarto, umiiyak yung baby. Tapos biglang tumahimik. Para may pumigil sa iyak ng bata. Doon siya nakasigaw. Gising! Gising! Tumakbo siya pabalik sa kwarto. Ginising ang buong pamilya. Pagbalik nila sa kusina, nakabukas na yung bintana. Pero wala ni isa sa kanila ang nagbukas. Sa lababo, may 3 guhit na parang kuko sa bakal. At sa sahig, may patak ng tubig na hindi galing sa gripo. Para may dumaan na basang kamay. Simula nun, hindi na siya nagugas mag-isa sa madaling araw. Laging nang maliwanag ang kusina. Lagi na siya magkasama. At kung may tanong ka kung bakit laging 2:00, hindi ko rin alam. Pero kung may natutunan ako, kapag may pakiramdam kang may mali, pakinggan mo muna.
Saan Kasi ba? Sa minsan, office din? hindi lang tao ang nagmamasid. Ano oras nga yun? Magandang gabi.